naging utang ni Geraldine kay Aling Maria, nagkagulo-gulo na. Nung hindi na nakabayad si Geraldine, nadamay ka na rin, Jimeline, pati ang anak mo. Kasi po, yung time na po na bibili ho sana kami ng panggato. Nagulat po ako bakit ho kami inabol ni Ate Maria. Alam mo ba na may utang ang ate mo? Hindi ko po alam Okay. na may utang po siya. Tapos sabi ko, ate, bakit may umabol sa ating matanda? May dala pang timba, tapos ang laman, puro kanal. Galing sa tubig na kanal. Binuhos niya ho sa amin. Tapos nung sinugod ko ho siya sa bahay niya, bigla niya ho sinarado yung bahay niya. Tapos sabi niya na hindi niya kami nakita. Sabi ko, bakit niya ho kami tinapunan? Yung pala, galit na galit ho siya sa atin ko dahil may utang na po 5,000. Oh. Tapos yun, nagkasakit nga po yung anak ko dahil nga tinapunan niya ho kaming tubig na galing sa kanal. Tigil-tigil yan mo ang bunganga mo. Wala akong pakialam sa'yo. Sobrang Gala, Alam dapat Maria, may galang. sabi Kung po di ka ninyo naman kanina, galang-galang. ay yung tubig, parang nagkataon lang na nandun, napabuhos kayo. Pero ang sabi po nila, tubig kanal. Ano po ba talaga? Doon yung sa... Hindi tayo maayos. Sa bahay nila yun. Yung tubig nga na sinabi ko sa kanila, sa tindi ng galit ko, di ko na malaman kung saan ko talaga kukunin yung tubig na yon, kung sa malinis o kung sa marumi. Ang mahalaga, natapunan ko kayo. Bakit sinabi na hindi mo kami nakita? Eh kaya nga, tinawag pa nga kita, di ba? Bigla mo sinarado yung bahay mo, kapal pala ng mukha mo eh. Kainisan mo sa inyo pala, dalawa. sinungaling ka kasi. Okay, sige. Sinungaling ka. Ang punot dulo ng lahat ng ito, Geraldine, ay ikaw. At matatapos din ang gulong ito kung gagawan mo ng paraan. Ikaw ang makakaayos nito. Gusto ko na rin po sana sabihin talaga yung totoo. Oo. Yung pera nga po talaga na yun, hindi ko po talaga, niloloko ko lang po talaga siya. Hindi po talaga ako totoo gagamot. Hindi ka manggagamot. Kaya inamin ko na po kasi yung kapatid ko tsaka yung pamangkin ko nadadamay na nga rin po dahil sa problema ko. Yan ang sinasabi ko. Hanggang ngayon nagkasakit. Baka ito na rin po yung way para kaya kinakarma na rin po ako. Kasi wala na po talaga ako ibang malapitan. Wala na po yung asawa ko. Wala po akong pangkain. Ano po ang Naunawaan gagawin ko? namin yon, Ate Geraldine. At gaya nga ng lagi kong dahilan. sinasabi dito sa programa, tayo ang gumagawa ng ating buhay. At natutuwa naman ako dahil kahit paano, umaming ka at nandun yung kagustuhan mo na ayusin at baguhin ang buhay mo. Kasi pwede pa, Geraldine. Hindi pa huli ang lahat. Nais ka naming tulungan at nais namin na magkaayos kayo ni Aling Maria at sa tulong ng Trio Tagapayo, hangad namin na matuldo ka na ito at makapagsimula ka na ng panibagong buhay. Eh kung abutin nga, kung halimbawa, kompromiso naman siya sa'yo. Kasi, sige, babayaran ko yan in 5 months. Halimbawa. Kasi ang pwede natin pakiusap dyan, halimbawa kung sila mayroong ganun, di ba't hindi, di sana ang ginawa mo na lang nun eh, nakiusap ka na, magtatrabaho na lang po ako sa inyo hanggang sa mabayaran yung 5,000. Di nakita mo pa na kung na may ayos yung buhay mo, ganyan. Attorney, matapos po yung counseling, may naging kasunduan po ba sa panig ni Aling Geraldine at ni Aling Maria? Isang napaka-positibong pangyayari tiyang amin. Yung naging suggestion ni Geraldine na upang siya makabayad na lang kay Aling Maria ay gusto na niyang maging kasambahay ni Aling Maria at ididak na lang kung ano man yung maging sweldo ay tinanggap naman ni Aling Maria at yun ay valid naman na kasunduan siyang amin. Kaya't ako'y natutuwa at kami natutuwa at sapagkat itong dalawang partidong ito ay mukhang meron namang, sabi nga natin, nakikita ang kababaan ng kalooban ng bawat isa sa kanila. Kay Geraldine, ang gusto ko sanang iwanan sa iyong mensahe, Geraldine, hindi sapat ang kahirapan ng buhay, hindi valido na kahit mahirap ang ating buhay, tayo manloko sa ating kapwa. Kinakailangan gamitin natin ang ating lakas, gamitin natin ang ating talento, ang ating talino sa tamang paraan. At good luck sa magiging relasyon ninyong panibago ni Aling Maria. Yun lamang. Salamat.
Salamat po, Attorney Ben Acosta. Abay, Dr. Camille, alam natin, naging masakit ang palitan ng salita at di nga umabot na sa pisikalan. Pero ang maganda dito ay nagkaroon ng punto kung saan na-realize ni Ate Geraldine na eto na ang pagkakataon na magsabi ako ng totoo dahil kung hindi pa at lumipas ito, kailan pa kaya? Alam mo, Chang, yun nga ang naging magandang parang motivating factor sa kanya na dahil nagsabi siya ng totoo, parang gumaan ang kanyang pakiramdam at nasabi niya kung ano ang punot dulo dito. Anong magiging aral natin dito? Obedience. Dahil pinagtapat niya sa akin na siya ay naging swail na anak. Dahil kasi gusto mong ungusan yung kung ano yung naging buhay mo dyan sa Zambales. Gumagawa ka ng hindi maganda. Nanloloko ka ng tao para madali ka makakuha ng pera. Pero nakita mo rin ng mali. So sana maging magbuting aral itong nangyari sa'yo, Geraldine. At alam ko na magiging maayos ang buhay mo kung ito ay susundin mo. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille. Kung hindi po ako nagkakamali, Father Sunny, nakalagay sa Biblia na nung ang ating mahal na Panginoon ay pumunta dito sa lupa at nagkatawang tao, siya rin po ay natutong makibagay, nakisama, inaral din niya, inalam niya kung paano tayong mga tao, paano tayong mamuhay, paano ang batas. Kasi meron talagang prosesong sinusundan ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ba ang unang itinuro sa atin ng panalangin ng ating Panginoong Hesus ay sinabi niya, patawarin mo kami sa aming mga utang. Yan ang original. At sa nagkakautang sa amin. Siya ang original na teksto ng palalangin pong Ama namin. So, ibig sabihin, hindi lamang pera ang pagkakautang natin. Ang kasalanan ay isang utang natin sa Diyos. So, yun po. Yayon ay binigyan ka ng pagkakataon. Sana naman suklian mo rin ito ng kagandahang loob. Salamat po. Marami pong salamat sa ating mahal na trio tagapayo. Alam mo, gaya nga ng lagi kong sinasabi, Ate Geraldine, maswerte ka pa rin dahil mahal ka ng Panginoon. Dahil ipinakita niya sa iyo na pwede ka pang magbago at pwede mo pang ayusin. At alam mong pinakita niya sa iyo ang kagandahan ng ugali ni Aling Maria. Na kahit nasaktan mo na siya, napagsalitaan mo, nakagawa rin siya ng mali at hindi tama sa'yo, na mukhang talagang sabi nga niya, dahil na sa init ng ulo niya, nagawa niyang mabuhusan kayo ng tubig na galing sa kanal, parang hindi naman din talagang gusto niya na yon ang mangyari. Pero eto ngayon, Aling Maria, binibigyan niyo po ninyo ng isa pang pagkakataon, si Geraldine. Opo. Bait pa rin talaga si Aling Maria. Diba? Maraming salamat po at binigyan nyo ng isa pang pagkakataon, si Geraldine. Eto ngayon yan, Ate Geraldine. Kita mo ha, hindi ka pa nakakahingi ng tawad. Ang ganda na ng ibinibigay at inaabot na kamay sa'yo ni Aling Maria. Kailangan mong pangalagaan yang tiwala ulit na ibinibigay sa'yo. Sorry po Hindi ko na po yung ulitin. Bahala. Sa'yo din. Sorry. Ang mahalaga sa amin dito, Ate Geraldine, ay nakita mo yung kahalagahan na kailangan mo nang itigil at ihinto ang pagsisinungaling at ang panloloko mo sa iyong kapwa. Sana simula na to ng buhay mo na maayos at maganda. Sisimba na po ako. May gusto ka pa bang mensaheng ibigay para kay Aling Maria? Ayun na lang po. Sana po, Ate Maria, kung ano man po yung nagawa ko sa inyo, sorry po talaga. Tsaka lahat po ng para maibalik po yung pwede po rin po tayong katulad ng dati. Na kahit nasaktan ko po kayo. Nagpapasalamat po ako, lalo na sa Panginoon. Binigyan po kayo ng magandang puso para tulungan po ulit ako makabangon. Maraming salamat, Aling Maria. Salamat po
sa isa pang pagkakataon na binigay ninyo kay Geraldine. At sana nga, talagang simula na ng magandang buhay mo ito, Geraldine, ha? Maraming salamat po sa inyo. Aminin na po tayo, mga kapatid, mga ka-face-to-face. Huwag po nating takasan ang anumang pagkakautang. Tumupad po tayo sa napagkasunduang panahon kung kailan ito ay dapat bayaran. Kung sa maliit na halaga ay nasira na tayo, paano pa tayo pagkakatiwalaan sa iba pang pagkakataon? Mali rin po ang manloko tayo ng ating kapwa. Marami po ang pwedeng maging biktima dahil sa pagiging mapanglamang ng kapwa. Maaring magoyo mo ang iba, pero darating ang panahon na mabibisto ka at pagsisisihan mo ang mga ginawa mong pagkakamali. Sana maging tapat at patas sana tayo sa laro ng buhay. At para po sa atin face-to-face, heart-to-heart thought for the day, imbis na tumakas sa utang at mag-isip ng kung ano-anong palusot o alibay, magtrabaho ka at magsumikap para di na muling manghiram at tuluyan ng magtagumpay. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Salamat sa Dance Squad. Kana B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. At sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Pinabati po namin ang happy birthday kay Maria Regina Garganera at Sofia Reyes Madrigal. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, sa backstage bumabanat, ayaw paawat. Ha? Sino ba yan? Kausap ka ba? Bakit sumisigaw? Kapatid, nagkakalat ng chismis laban sa kapatid. Nahuli ko po sila sa tricycle. Anong ginagawa ko sa tricycle? Dalawa! Sa itsura kong ito, nakapanlalaki pa. Ang kapal ang mukha. Sama ng loob ko sa kanya talaga eh. Lahat ng kilos ko pinapakailangan. So ngayon, gumanti ka. Certified kang chismosa ka. Sino nga ba kila ate at bunso ang totoong lalakero? So sino yung Rex? Kilala mo? Nangyari po sa amin yung yung nalasing po ako. Mag-shota kami yun, pero hindi talaga yung... So iba yung may relasyon sa magsyota. Yung tunay na mag-shota, ma'am. Talagang may Yung pagmamahal. seryoso talaga. Ay, yung magkarelasyon, ano naman?